Hello and welcome back to our vlog. So for today, we will feature yung isa sa mga naabutan naming events dito sa Mishima, which is the Kakita River Festival. Wala sa plano namin puntahan yung festival dahil hindi namin alam na mayroon palang ganun dito. Nakaka-amaze kasi hindi mo i-expect na may quiet, peaceful, at serene na lugar malapit sa mall. First time lang din namin pupunta sa Kakita River Park, so pinuntahan lang namin kung saan pupunta yung mga tao. So itong lugar na to ay tinatawag na Yusui Hiroba, which means crossing place. So correct me if I'm wrong na lang. So yung mga bato na yan ay nandyan para talagang tawiran or skip. Kasi nga it is meant to symbolize somebody crossing the river. Yung park, ini-encourage talaga niya na tumawid or magtampisaw doon sa river or sa tubig together with friends, family, and children. Siyempre, ginawa naman agad ni wifey yung pagtawid doon sa river. Wala na sa Mishima ang Kakita River, kundi nasa Shimizucho na siya. So all throughout the park, merong mga wooden bridges and walkways called Yatsuhashi. Interesting sa Kakita River is it is just 1.2 kilometers long. So maiksi siya kumpara sa ibang river. Also, nabuo daw yung Kakita River sa putok ng Mount Fuji 8,500 years ago. Kadugtong ng Kakita River yung Kano River, which leads to the Suruga Bay. Yung Suruga Bay ay isang major fishing area sa Shizuoka. Maraming view deck na available sa may Kakita River, pero andito kami sa I think view deck number 3 kasi ito yung pinakamadaling puntahan. Siyempre, nag-picture din kami ni YP. Generally speaking, safe namang inumin yung tubig sa Japan kahit galing siya sa gripo or sa spring tulad niyan. Ingat lang din tayo kung makukuha nating tubig, syempre may mga maduduwing particles. Hindi naman ina-advise na uminom ka ng tap or spring water if maselan yung sikmura mo. So after namin sa Kakita River Festival, umuwi na kami. Pero hindi pala dapat muna kasi meron pa palang pa-fireworks display. Buti na lang kita siya mula sa apartment namin. Yung isa pang event na naswertahan namin ni wifey dito sa Mishima ay yung Mishima Summer Festival. So alam mong pinaghandaan ng Mishima yung Summer Festival kasi sa station pa lang naka-ready na or naka-flaunt na yung mga design nila for the festival. 3 araw yung Mishima Summer Festival and we will start with the first day. So hindi nawawala yung mga float na ganyan sa mga event dito sa Japan. Nakaka-amaze din dahil kahit sobrang init ng panahon at kahit tirik ang araw, hindi sila tumitigil tumugtog. Magpapahinga sila saglit pero tuloy pa rin sila sa pagtugtog. So far, as the festival progressed, nakita namin na ito pala ay competition sa Mishima Summer Festival. Akala ko, nung una, may mga sasakyan na kinakabit lang dun sa float para madala sila dyan. Pero so tulad nga ng bayanihan sa atin, tulong-tulong nilang hatak or hinahatak yung float na yun. At ang tindi rin dahil paahon nila yung hinahatak. Correct me if I'm wrong na lang, pero ang naririnig ko kasi sinachant nila ay Banzai, which is according to Google, a battle cry or a greeting that means long life. So syempre nagpalakpakan, nagsiran lahat nung nakarating sila sa station nila at tumugtog ulit sila syempre. So nung nagkita kami ni wifey sa station, pumunta na kami sa Mishima Taisha kung saan nandun yung parang center nung event na yun. And ang Mishima Taisha ay isang shrine. Magkaiba daw kasi yung shrine sa temple. Yung shrine daw is to make connection with gods. Yung temple with people. Siyempre, imposible ding mawala yung food sa event. So, may takoyaki at may grilled fish kaming kinain. Ano, kamusta? Mabilis lang lumipas yung first day ng event dahil hapon na rin kasi nagsimula. Habang lakad din pa uwi pero hindi namin naramdam yung pagod dahil maraming kaming kasabay naglalakad. Makakadibang talaga yung mga event sa kalsada. So nung second day ng event, akala namin hindi matutuloy dahil malakas yung ulan nung gabi. Pero ngayon kahit nga basa pa yung kalsada ay andito na yung mga tao sa Hondo Street para ituloy yung festival.
Sinara yung main street papuntang Mishima Taisha. Kaya walang kotse at yung sidewalk puno din ng mga stalls na nagbebenta ng pagkain sa baba. First time din namin maka-witness ni Wifey ng authentic Japanese performance na ginanap sa float. Sa panahon na to, na-witness namin ni Wifey first hand yung kultura ng Japan. Saksi kami sa kung gaano sila ka-passionate at genuine sa mga ginagawa nila. Isa rin sa highlight ng Mishima Festival ay yung pole exhibition kung saan sinayawan muna nila yung pole para maging ligtas. Bilang live audience, nakakamangha at talagang nakakatakot yung ginagawa ng mga participants sa contest na ito. Both male and female yung participants. Kahit nga nanonood ka lang ay kakabahan ka para sa mga participants ng contest. Pero dahil professional sila, talagang alam nila at kayang-kaya nila yung mga exhibition na ginagawa nila. Nakakatakot pa rin isipin na may magkakamali. Pero safe sila dahil maraming nakaabang na tao sa baba. Obvious naman na hindi madali yung ginagawa nila dahil lahat kina-challenge. Pero in the end, ang pinaka-importante, lahat safe. Lapit na ang matapos yung second day ng Mishima Summer Festival at ang ending daw ay handheld fireworks. Akala ko parang lusis lang pero dito intense din pala. Ibang level dahil literal pala na handheld yung fireworks. Nakaka-assure yung presence ng mga safety officers dahil hindi mawawala yung kabago na baka pumaligay yung mga fireworks na hawak nila. So far, safe naman yung mga fireworks. Sa bawat sindi nilang fireworks ay tinututok nila to sa mga nakasabit na amulet or papel doon sa wire. Amazing din kasi hindi nasusunog yung papel kahit tinututok nila doon yung fireworks. Tapos yung day 2, mausok pero masaya. Pero kahit nga pauwi na kami ay hindi pa rin nawawala ang saya at energy ng mga tao ngayong pangalawang gabi ng Mishima Summer Festival. Rakujuen Park. Kasi libre, last day na ng libre. 300 yen siya per head. Dahil dalawa kami 600 pero masasave namin yun, di ba? Meron siyang annual pass ng 100 yen. Hello. So, kami sa Rakujuen Park for free. Free. Ay, sorry. Ayan. So, ayan, yung pinakamalaking miss na nakita ko so far, yung naliligo. Dito si Ren. Hindi to ang baba ng fence kasi petting zoo siya, pwede mo. So mukha silang malaking capybara. And then we have this awesome alpacas. What you doing? Occupying. Japanese monkey. So hindi ko sure kung pag kinausap ko siya sagot siya ng Japanese or wallaby. Ayan o, wallaby. Ayan. Dikit nila. Ito yung letter H sa alphabet. Cafe Hyrax. Ayan, Cafe Hyrax. Ayan siya. Hello. Si Ruru. At si Kaka. Dahil tulog, syempre yung cute. I'm so cute. Mayroon ding historical museum sa loob pero wala siyang tour guide at English translation. So dinaanan lang namin siya. Alin? Holy cow. Yeah! So syempre pinuntahan namin yung trademark landscape ng Rakujuen Park, which is yung palace sa gitna ng lake. So pabalik na ulit kami ng Mishima Taisha Shrine at nagkaroon nga kami ng munting detour. Napadaan kami sa Genbei River. So pagdating namin sa shrine ay nakaready rin yung mga tao para manood ng mounted archery competition. Mahirap siya kasi habang tumatakbo yung kabayo at full speed ay dapat tamaan mo yung target. Mahirap kasi dapat kontrolado rin nila yung kabayo kaya minsan hindi nila na-release yung arrow or hindi nila makontrol yung kabayo. Kakaguri. Sobrang swerte namin na na-experience namin ni Wifey yung culture at traditions ng Japan on our first month dito sa Mishima. And to cap our experience here, nakisayaw na rin ako dahil invited naman natin sayaw. So ayun, thank you for watching our vlog. We hope you enjoyed it.
And don't forget to like and subscribe. Please stay tuned for our next vlogs. Thank you!